May mga nayon wala sa mapa. May mga kalsada na hindi nabanggit sa mga kwento ng mga buhay. At may mga lugar na tinatanggap lamang ang mga desperado, ang mga walang ibang mapupuntahan. Ang pangalan ko ay Gwen, isang manggagamot na gumagamit ng mga sinaunang lunas at ang walang hanggang mga panata ng aking mga ninuno. Hindi ako kailanman natakot sa dugo. Akala ko dati na kung gagawin ko ang tama, kung tumulong ako sa mga tao, mapapatawad ako ng mundo. Pero nagkamali ako. Pinalayas ako sa sarili kong nayon, hindi dahil sa aking mga krimen, ngunit dahil naglakas loob akong magsabi ng totoo. Ang isang kagalang-galang na matanda, sa katunayan, ay isang aswang sa anyo ng isang mabait na tao. At nang ilantad ko siya, naging demonyo ako sa mata ng mga taga-nayon. Ang aking kapatid na lalaki, Nico, at ako ay tumakas. Sa mga sugat na hindi gumaling at isang lihim na walang pinaniwalaan. Naglakad kami sa pamamagitan ng gubat, magdamag, hanggang sa nakatagpo kami ng walang pangalan na nayon, malalim sa gubat, walang signal ng telepono, walang mapa, walang daan pabalik. Masyadong mababait ang mga tao doon. Masyadong tahimik. At masyadong sanay sa dilim. Akala ko ito ay isang lugar upang magsimulang muli. Pero hindi. Ito ay isang lugar upang tapusin. Dahil sa nayon na yon, hindi na nagtatago ang mga aswang. Nakatira sila sa gitna ng mga tao. Umiti na parang tao. Pag-ibig parang tao. At kumain ng tao parang tao. Kapag hindi mo masabi kung sino ang tao, sino ang demonyo, ang tanging bagay na mapagkakatiwalaan mo ay ang tunog ng iyong sariling puso na mas mabilis na tibo. Handa ka na ba sa kwentong hindi ko nangahas na sabihin? Isang kwentong walang bayani. Mga nakaligtas lang at mga demonyong may mukha ng mga mahal sa buhay. Hindi lahat ng tahimik na lugar ay ligtas. At hindi lahat ng umingiti sa iyo ay tao. Pagkatapos ng maraming araw ng paglibot sa bulubunduking mga lalawigan, sa wakas ay nakatagpo kami ng aking kapatid na si Nico ng isang maliit na nayon na matatagpuan sa isang masukal na kagubatan ng kawayan na may malawak na landas para sa isang kariton ng kalabaw. Walang palatandaan. Walang signal ng telepono. Tanging tunog lamang ng mga sikadas at amoy ng mga nasunog na damo. Akala namin nakahanap na kami ng mapayapang lugar. Ngunit pagkatapos, masyadong palakaibigan ang mga tao rito. Mula sa pagdating namin, tinulak ng may-ari ng grocery store ang isang supot ng bigas sa aking kamay na nagsasabing, "Tanggapin mo yan, Hija. Malugod kang tinatanggap dito." Isang matandang naglalakad na may dalang kalabaw ang kumaway ng hello. Isang bata ang nagtulak ng peanut candy sa kamay ni Nico, walang nagtanong tungkol sa nakaraan, walang nagsusuri sa hinaharap. Ang lahat ay naprogram para madama nating ligtas. Noong unang gabi, nanaginip ako ng isang pares ng pulang mata na nakatingin sa labas ng kagubatan. Walang yabag. Walang paghinga. Basta isang pares ng mata, lumulutang, hindi gumagalaw. Nagising ako na may malamig na pawis sa noo. Pero mahimbing pa rin ang tulog ni Nico. Kinabukasan, nakilala namin si Daniel, isang binata na nakatira malapit sa aming bahay. Malumanay, magalang, may ngiti na nagpaparamdam sa iba na ligtas. Nagustuhan agad siya ni Nico. Ang dalawang batang lalaki ay nagdikit na parang pandikit, naglalaro ng tirador buong araw, umaakyat sa mga burol para mamitas ng prutas. Unti-unti din akong nag-open up lalo na nung nakilala ko si Iris, nanay ni Daniel. Inanyayahan niya akong uminom ng tsaa, sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang namatay na asawa, at kung minsan ay tumitingin siya sa akin ng malungkot na mga mata na parang may itinatago siya. Isang gabi, nagising ako sa isang sigaw na pumunit sa gabi. Ang tunog ay nanggaling sa kabubatan. Tumakbo ako palabas sa balkonahe, ngunit lahat ng mga bahay sa paligid ay nakapatay ng mga ilaw. Walang lumabas.
Ako lang ang nakatayo doon, sa ilalim ng buwan at isang tahimik na figura sa dulo ng maruming kalsada. Nakatitig sa akin ang isang matandang lalaki, matangkad, payat, magulo ang buhok, nakasuot ng punit na sando. Wala siyang sinabi. Pagkatapos ay lumingon siya at nawala sa kabubatan. Mula sa araw na yon, siya ay nagpapakita araw-araw, nakatayo sa sulok ng hardin o sa tabi ng mga palumpong malapit sa bahay. Walang nakakaalam kung sino siya. Tanungin ang mga taga-nayon, tumahimik lang sila o iniiba ang usapan. Nagsimulang matakot si Nico na matulog mag-isa. Nanaginip din daw siya ng pulang mata. Ngunit hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya na ang mga matang iyon ay hindi na isang panaginip lamang. Isang umaga, habang tinutulungan ang isang taga-nayon, si Mang Arman, na pakainin ang mga baboy. May napansin akong kakaibang baboy. Tumingin siya sa akin. Pero hindi parang hayop. Tiningnan niya ako na parang tao. Umangat ang kanyang ulo, nakabaluktot ang kanyang bibig na parang isang ngiti. Tumindig ang balahibo sa katawan nito. Namumula ang mga mata nito. At nang humakbang ako palapit, tumayo ito sa kanyang mga hita. Napaatras ako, nabangga ako sa tangke ng tubig. Sumigaw si Mang Arman. "Gwen, tumakbo ka na." Hindi ko kailangang masabihan ng 2 beses. Hinila ko si Nico, dire-diretsong tumakbo pauwi, tumibok ang puso ko. May nakita akong nag-transform na baboy. At alam ko, ang takot sa aking puso ay totoo. Mula noon, naiintindihan ko na. Bagamat ang lugar na ito ay tila payapa, kahit na ang mga tao ay laging nakangiti, may mga bagay na naghihintay sa dilim. Hindi para intindihin kundi para atakehin. Ang pagmamahal sa isang tao ay kapag gusto mong paniwalaan siya, kahit na sa kaibuturan ng puso alam mong may itinatago silang madilim. Pagkatapos ng gabi ng pagbabago ni Baboy, hindi ako makatulog ng maayos. May mataas na lagnat si Nico. Ang kanyang mga mata ay maulap, ang kanyang mga labi ay maputla. Alam ko, hindi na kami tagalabas. Isang gabi, habang nagpapakulo ako ng gamot, dumating si Daniel. Pagod na ang kanyang mga mata. Hindi siya umingiti gaya ng dati. Nakatayo lang siya doon at sinabi, "Gwen, may kailangan kang malaman." Huminto ako. Napabuga ng hangin sa labas ang oil lamp. Sa dilim, umalinggaw ang kanyang tinig, malambot ngunit matalas na parang kutsilyo. Ako at si nanay dati kaming aswang. Hindi ako nakareact agad. Nakatayo lang ako doon, nanlamig. Sabi ni Daniel, "Isang lumang orasyon ang gumagapos sa amin. Bawat araw, bawat gabi nilalabanan ko ang laman." Dati raw ay isang mabisyohang manananggal ang kanyang ina na si Iris, hanggang sa muntik na siyang mapatay ni Daniel, at nailigtas siya ng manggagamot gamit ang sinaunang spell. Ang taong iyon ay estudyante ng aking ama. Nalito si Gwen. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o matatakot. Hindi ko alam kung yayakapin ko ba si Daniel o maglabas ng kutsilyo at saksakin siya sa puso. Dahil ang pangalang Iris ay pamilyar sa akin. Maraming taon na ang nakalilipas, na iligtas ko ang isang batang babae na may kakaibang sakit. Sinabi ng kanyang mga magulang na isang misteryosong babae ang dumating upang bigyan siya ng mga cake, at pagkatapos ay nawala siya. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan namin ang kanyang katawan na walang ulo, walang puso. Usap-usapan na ito ay gawa ng isang manananggal. Sa oras na yon, hindi ko alam na ang mukha ng babae ay si Iris. Ang paghihirap ay hindi pa humupa nang dumating ito. Sa kalagitnaan ng gabi, isang manananggal ang lumipad diretsyo sa bahay mula sa langit. Ang tunog ng mga pakpak na pumapapak. Nabasag ang mga bintana. Ang mga nagyelong kuko ay tumusok sa balat ni Nico. Sigaw ni Gwen, "Nico!
Ginamit ko ang wormwood na kutsilyo para saksakin ang likod ng halimaw. Sumigaw ito, tumalsik ang itim na dugo sa buong dingding pagkatapos ay lumipad palayo. Walang malay si Nico, walang tigil ang pagdurugo. Nawala si Gwen. Nanginginig ko siyang niyakap. Lumuhod si Daniel sa tabi niya, nasugatan ang kamay. Sumigaw ako. Kasalanan mo. Dahil sa'yo. Kung hindi halimaw ang nanay ko, hindi siya magiging ganito. Natahimik si Daniel. Gwen, kung kailangan mong pumatay ng tao para mapawi ang galit mo, patayin mo muna ako. Tahimik si Gwen, puno ng hinanakit. Hindi ko siya pinatay. Wala akong lakas na mapuot noong ang kapatid ko ay nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isa na lang ang natitira kong pagpipilian. Alinman sa pagalingin si Nico o manghuli ng mga taong tulad ng ina ni Daniel. At pagkatapos na parang may ayos, muling nagpakita ang matandang pulubi. Wala nang punit na damit. Hindi na nakayuko. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay malalim na itim, ang kanyang boses ay kasing lalim ng bato. Gwen ang anak ni Elias sa sela. Kapag alam mo sino ang pumatay sa mga magulang mo ay... Nabulunan si Gwen ang tunog ng ulan na may halong kulob. Mang! Arman? Hija! Ako ang pumuksa sa kanila. At ngayon gagawin ko rin sa'yo. Mang Arman, ang dating pinuno ng manggagamot, ang taksil na nagbenta ng kanyang kaluluwa sa dilim. Kinokontrol niya ang buong nayon, gamit ang mga taga-nayon bilang mga kasangkapan, gamit ang mga henerasyon ng mga aswang bilang mga paon. Si Gwen ay matigas, malakas. Niyakap ko si Nico ng mahigpit. Hindi na ako yung babaeng tumakas. Ako si Gwen. Ang anak na babae ng mga lumaban sa kasamaan. Ang pinakahuli sa sinaunang angkan ng manggagamot. At kung gusto ni Mang Arman ng dugo, ipapakita ko sa kanya, hindi madaling dumanak ang dugo ko. Kapag nilamon ng dilim ang gubat, ang tanging ilaw na natitira ay ang buhay sa loob ng isang tao. Ngunit kung ang isang tao ay hindi na tao, tapos yung liwanag, maaari din akong patayin. Kadiliman, parang huminto sa paghina ang buong baryo. Walang tilaok ng manok. Walang asong tumataho. Tanging isang nakapangingilabot na katahimikan na parang ang nayon ay nagpipigil ng hininga bago ang isang bagyo ng dugo. Bahagyang nanginig si Gwen, ngunit matatag. Hinarangan ko lahat ng pinto. Pinaghalong asin, bawang at sagradong lupa mula sa dambana ng aking ama. Sumulat ng orasyon sa dugo ng itim na manok sa paligid ng bahay na gawa sa kahoy, hampas ng hampas, letra sa letra, parang panunumpa. Walang halimaw ang makakapasok dito. Walang demonyo ang pinayagang tumawid sa hangganan. Tumabi sa akin si Daniel, hawak-hawak ang pilak na punyal. Bulong ni Nico. Ate, kung atake sila, mabubuhay ba tayo? Hindi ako sumagot. Dahil hindi ko alam. At pagkatapos, dumating sila. Umalinggaw mula sa kailaliman ng kagubatan ang mga hiyawan. Namumula ang mga mata sa dilim. Mga anino ng hindi makatao na mga figura, gumagapang, lumilipad, gumagapang na parang ligaw na hayop. Nayanig ang kahoy na pinto. Nayanig ang mga dingding ng bahay. Ang amoy ng dugo ay nagsimulang mapuno ang hangin kahit na wala pang dumudugo. Boom! Nabasag ang isang bintana. Isang manananggal ang sumugod, punit ang mga pakpak ng paniki, puno ng tuyong dugo ang bibig. Binato ko ng asin ang mukha nito, sumisigaw ito na parang nasunog ng asido. Sumugod si Daniel, tinusok ang pilak na kutsilyo sa liig nito. Ang itim na dugo ay nag-spray na parang buhawi, nagpainit ng hangin. Napabuntong hininga si Gwen, sumisigaw si Nico. Elvay pinto at likod. Lumingon ako, dalawang aswang na may apat na paa na parang lobo ang gumagapang sa bubong, malapit ng tumalon sa chimenya. Sinindihan ko ang isang tanglaw ng langis ng nyog, itinapon ito ng diretsyo sa bubong. Dinilaan ng apoy ang kanilang mga katawan, ang amoy ng nasusunog na laman ay pumupuno sa silid. Naguguluhang bulong ni Daniel. Hinila ako pabalik ni Daniel, bumulong. Gwen, may paraan para malaman kung sino ang isang aswang ni.
Pagtingin ko sa kanya, may langis ako. Sacred oil from Mangkukulam ng Bicol. Kung ito ay ilagay sa balat, ang aswang ay masusunog kaagad. Hindi ako nakaimik. Nag-iisip si Gwen. Tumingin-tingin ako sa kwarto. 7 kami sa grupo namin. And I'm only sure na 3 kaming tao. Humina ako ng malalim. At nagsimulang tumulo ng langis sa bawat kamay nila. Patak-patak, maliit na mainit na tunog na parang langis na tumatama sa balat ng tao. Unang tao, walang reaksyon. Pangalawang tao, normal. Pangatlong tao, paltos ang balat, amoy na susunog na laman. Bago pa ako makapag-react, sumigaw ang tao at binawi ang kanyang mga kuko. Mga taksil! Magsisisi kayo! Sigaw ni Gwen. Si Daniel ay bumaling upang saksakin, ngunit ang taksil ay pumatay ng isang taga-nayon bago bumagsak. Tumalsik ang dugo sa buong dingding. Napahawak si Nico sa ulo sa gulat. Nanginginig si Gwen, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Wala nang mapagkakatiwalaan. Nagpapasok sila. Tulad ng gabing iyon, nang mawala ang aking ina. At iniwan ang katawan ng aking ama walang puso. Binalot ng dilim. Tanging ang kumikislap na tanglaw na lang ang natitira. Napagod kami. Ang dugo ay nasa lahat ng dako. Hinawakan ko si Nico, humigpit ang kamay ko sa ancestral knife. Sabi ni Gwen, ngayong gabi, patayin natin silang lahat. O kakainin nila tayo ng buhay. Kapag ang kalaban ay ang mahal mo, hindi lang laman ang pinuputol ng espada, kundi pati ang kaluluwa. Ang huling gabi, after the bloody sweep, 4 na lang kaming natira. Ako, si Nico, isang survivor at si Daniel. Ngunit si Daniel ay hindi na si Daniel. Ang kanyang mga mata ay namumula na parang apoy ng impyerno. Ang kanyang bibig ay bumubulong ng mga sinaunang salita. Lumalabas ang maitim na ugat sa buong katawan niya. Nakita ko ang control seal na nakaukit sa dugo sa kanyang likod, tanda ni Mang Arman. Ang kalooban ni Daniel ay kinuha. Bulong ni Gwen, nasasakal. Daniel, makinig ka sa akin. Alam kong nandyan ka pa rin. Pakiusap, labanan mo ito. Please. Ngunit si Daniel umuungal. Mabilis siyang lumapit kay Nico. Pinagtanggol ko ang kapatid ko. Hinugot ang pilak na kutsilyo, ang tanging bagay na makakapigil sa kanya. Nagkabanggaan kami sa sobrang kaba at luha. Sinuntok ni Daniel, hinarangan ko. Sumigaw ako. Kung ikaw pa rin si Daniel, tumigil ka. Biglang mahina ang boses niya. Gwen, iligtas mo ang kapatid mo. Ang kanyang mga mata bumalik. Sandali lang. At sa kanyakap niya ako. Gawin mo. Sinaksak ko. Dumaan ang talim sa kanyang likuran. Bumagsak si Daniel sa balikat ko. Tumatawa. Umiiyak. Bulong. Salamat sa pagtitiwala sa akin hanggang sa huli. Umiiyak si Gwen sa tunog ng ulan, ang tunog ng pagguho ng lupa kapag naglilibing ng mga tao. Ibinaon ko siya sa ilalim ng puno kung saan kami unang nagkita. Walang kabaong. Isang silver chain na lang ang naiwan ko sa kamay niya, anting-anting para protektahan ang kaluluwa. Ang lamig ng boses ni Gwen na parang yelo. At ayun, umalis na ako. Hindi para makatakas. Ngunit upang wakasan ang sumpang ito. Naglakad si Gwen sa kagubatan, hawak ang isang lumang pilak na kutsilyo, ang kanyang mga mata ay nasusunog. Wala nang mawawalang bata. Walang sinuman ang kailangang ilibing ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa dugong aswang. Ako si Gwen, anak ni Elias sa Sela. At ako ang huling magwawakas sa lahi na nagtataksil sa liwanag. Dugo kapalit ng katahimikan. Ang huling manggagamot ay muling babalik. Base sa totoong kwento. May mga nayon pa rin na hindi na markahan sa mapa.